Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Ihahatid ko ulit si Ina today. Kapag ganitong hinahatid ko si Ina, kailangan mag-adjust ni Ijun ng oras ng gising. Kasi kailangan prepared na si Ijun bago ako lumabas. Ako lang kasi yung nakakapagkabit ng hearing device niya. Anyway, ginising ko na si Ijun pero sabi niya 10 minutes pa. Luto ako ng breakfast. May natirang ulam kagabi, isasangag ko lang to. Lagyan ko ng kanin. Mag-fry din ako ng eggs. 시험 잘 보고 바이바이. Love you. I'm already home. Sinisipon si Ijun. Painumin ko ng gamot. Gusto niya mag-absent. Sabi ko hindi pwede. Dala siya ng gamot. Inumin niya after lunch sa school. Usually kasi, pag alis ni Alex, nakakaidlip pa ako ng medyo matagal. Ngayon kasi parang kakahiga ko lang, nag-alarm na kagad. Love you! Tunara po na eh. Dito na ako kakain to netizens. Para konti lang hugasin. O kaya lang tikman ko nga. Hindi na mainit, painit ko muna. Mag-isa na naman ako to netizens. Late uuwi si Alex today eh. Meron siyang drinking schedule. Sabi niya, he has to make connections para sa future ng mga kids. Oh! Init! When I say para sa future ng mga kids, para pwedeng i-recommend ni Alex si Ina and Ijun pagka-graduate nila ng college. I think si Ina and Ijun medyo similar sa career ng apa nila. Si Ina kasi sabi niya last night sa design yung gusto niyang kuning major. And then si Ijun, sabi niya, pareho na lang na major ni Apa yung kukunin ko sa college. Pero kahit anong gusto ng mga kids, nakasupport naman kami ni Alex. Okay na. Medyo mainit na to netizens. Naririnig nyo ba? Nasunog na yung kawali. Kain tayo. Thank you, Lord.
may nababasa ako online na boring yung concert ng BTS and konti lang yung nagpunta. Tapos may nag-criticize pa na 10 years na yung group. Pero until now, hindi pa rin makapagsalita ng English yung ibang members. Okay, first, dun sa boring comment, siguro sobrang lungkot ng buhay mo. Unang-una, hindi boring yung concert. Pangalawa, konti lang ang nagpunta. Alam nyo, sa dami ng tragedies na nangyari sa Korea, mostly ng Koreans takot na. Which I think mas nakatulong kasi mas na-regulate yung flow ng concert and mas na-control ng staff and enforcers yung mga tao. So, walang na-report na injured or may accident as in. So, mas pabor sa aming umattend na hindi ganun kadami yung tao. Pero, madami talaga. Punong-puno. At saka kasi mostly ng mga tao may Netflix na eh. So, kaysa makipagsiksikan sila, i-enjoy nila yung lamig, edi manood na lang sa Netflix, diba? Kasalanan din ng Netflix, char. May live broadcast kasi. Ano pa? Yung sa pag-i-English. Hindi naman nakilala ang BTS dahil sa pag-i-English nila. Or dahil sa mga English songs nila. Nakilala talaga sila sa talent nila. Sabi nga ni RM, hindi sila BTS kung ang gagamitin nilang language is English. Ano naman kung yung ibang members hindi makapagsalita ng straight English. Ako, personally, hindi ako diehard fan ng BTS. But, I love them. I love their songs. I admire their talents. And, I'm inspired by their humble beginnings. Actually, few years ago, Simon and I were having this conversation at Starbucks. Tapos na-share ko sa kanya yung story ng BTS. Alam niyo, natatawa si Simon kasi bigla na lang akong umiyak habang sinishare ko yung story ng BTS. Paano sila nagsimula, alam niyo yun? So, that's how I support BTS. Hindi ko kabisado lahat ng songs ng BTS. Totoo. But I listen to their music. Excited ako na nakabalik na sila. And proud na proud ako sa kanila. Wow. Seryoso. Di ko na nakain yung side dish. Ang chika-chika ko kasi. Ay nako. Brunch ko to. Hindi na ako magla-lunch. Diyan lang kayo to netizen. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Para sa inyo, kumusta yung comeback performance ng BTS? Ako okay naman. Masaya ako sa comeback nila. Masaya ako makita ulit sila sa stage. Kayo ba?
Daming damit to netizens. Hindi na nagagamit lahat. Saka mga napagliitan. Bago ako mag-start mag-aral, may sasagutin lang ako na tanong. Nalulobat ba ang hearing device ni Ijun habang nasa school siya? Yes, many times. Nung nasa preschool, kinder, hanggang elementary, nagpupunta ako sa school para palitan yung batteries ng hearing device niya. Alam niyo, ang bait-bait ni Lord. Kasi that time, ang work ko is after lunch. And palaging nasasakto na nalulobat ang hearing device ni Ijun bago ako pumasok sa trabaho. Kasi kung nasa work na ako at nalobat ang hearing device nito, hindi ako kagad makakapunta sa school niya. Pero ngayon, meron nang dala si Ijun na spare batteries and spare na hearing device. So, kahit malobat, pwede niya nang palitan yung gagamitin niya para makarinig pa rin siya. Yun, ano pa yung question? Tumutulong ba ako sa family ko sa Philippines? Alam nyo, to netizens, kahit malaki ang sweldo ng asawa ko and may kinikita ako from YouTube, ang dami talaga naming expenses and madami kaming pinaglalaanan. Priority talaga namin ang family, especially ang mga needs ng mga kids. And additional pa yung pag-maintain ng hearing device ni Ijun. To answer the question, yes. After maaksidente ng tatay ko, I started giving monthly allowance for my father's medicine and para sa pang-El Shaddai ni nanay. Ito pa. Funny question. Hindi pala funny question, sorry. Cute question. Cute. Naiintindihan ba ng mga biyanan ko yung vlogs ko? Ang totoo niyan, hindi. Nagbe-base lang sila Nagbe-base lang sila sa actions ko, sa mga nakikita nila. Kapag napapanood nila sa vlog na konti lang yung bawang ko, ibig sabihin nun kailangan ko ng bawang. Tapos, kapag konti na lang yung side dishes na hinahanda ko, ibig sabihin wala na kaming side dishes nun. So, pag nag-visit kami sa farm, lahat yan hinahanda na ni Omoni. And si Abuji, palagi siya magtatanong, may bigas pa ba kayo? May prutas pa ba kayo? Mga ganyan. So, pag napanood nila na umiiyak ako, ang kakamustahin nila, ako, ang mga kids, or ang family ko sa Philippines. Kasi pag nag-breakdown ako, ibig sabihin, meron akong pinagdadaanan. Alam nyo, nakakatuwa lang kasi ang mga biyanan ko, hindi sila nag-a-ask kumusta kayo mag-asawa. Kasi they know na okay talaga kami mag-asawa. And kapag tumatawag ako kay Omoni and Abuji, usually nag-open up ako about sa mga kids and yung mga personal problems ko. Tapos alam yun, gumagaan talaga yung pakiramdam ko kapag narinig ko na si Omoni and si Abuji.
na nagbibigay ng advice or nag-share sila ng personal experience nila. Tapos lagi nilang sinasabi, everything is going to be alright. Lahat yan may tamang panahon. Like, for example, si Ina and Iju nasa puberty stage. Alam niyo yun, nandyan yung nagiging matigas ang ulo nila, hindi sila nakikinig. So, sasabihin ng mga biyanan ko, pinagdaanan mo din yan, pinagdaanan ni Ina Apa, kami din. So, lilipas lahat yan. At magiging okay lahat. Ang importante, maging pasensyoso kayong mag-asawa. Ito yung stage na kailangan ng mahaba at maraming pasensya sa anak. Ayun. Tapos sasabihin ni Omoni, Uljima, mami ka na, umiiyak ka pa. Umiiyak ka kay Omoni. Totoo, to netizens. Even kay Aboji. Alam niyo kung saan ako nakikipag-usap pag nagbe-breakdown ako? Sa veranda. Para hindi marinig ng mga anak ko. And naiyak tuloy ako. Kasi natatouch talaga ako. Sa totoo lang. May mga moments kasi na parang feeling ko I'm not doing great as a mom. Tapos feeling ko si Alex mas kinakampihan yung mga bata. May mga ganun kaming eksena sa pamilya namin to netizens. Hindi kami perpektong pamilya. Sorry, naiyak ako. Sinaalala ko yung last conversation ko that I had with Omoni. Pag may mga ganitong kwento kasi, tapos sinishare ko sa inyo, alam nyo, nararamdaman ko yung kasi, yung pagmamahal ng mga biyanan ko sa akin. At saka, nararamdaman ko kung gaano ako kaswerte sa kanila. Sorry, mag-aaral lang naman ako. Tsaka sumasagot lang naman ako sa tanong. Ewan ko ba? Nagkakaroon na kasi ako. Emotional. So, share ko lang yung conversation ko with Omoni. So, nag-open up ako sa kanya about Ina Apa, ganyan. Tapos, about me as a mom. Sabi ni Omoni, 잘하고 있어. 왜 울어? Ina 이준이 잘 키우고 있잖아. Sorry. talagang kinurian ko. Tagalogin ko na. Sabi niya, gusto mo bang kausapin ko? Si Ina. Pakausap ko kay lolo niya. Sabi ko, wag na. Kasi isipin mo, nagsusumbong ako sa inyo. Tapos alam niyo, sabi ni Omoni, wag ka nang umiyak. Pumunta kayo dito this weekend. Paghahanda kita ng masarap. Kaya alam niyo, pag weekend, talagang gustong-gusto ko nagpupunta sa farm. Kasi si Omoni, non-stop prepare siya ng pagkain. Non-stop asikaso. Bakit ba ganito? Share nga kayo ng stories to netizens, mga touching and memorable moments nyo with your in-laws. Speaking of Omoni, tawagan ko nga. Ay, baka tulog sila. Kasi busy na sila sa farm ngayon. Mawarm na yung panahon. Usually, from madaling araw hanggang noon, nagwo-work sila sa farm. And then after nyan, pahinga sila. Tapos pag medyo mababa na yung araw, balik ulit sila sa pagtatrabaho sa farm. Okay, anyway, mag-aral na ako to netizens. This week, pag-aaralan namin is about fortune telling. Yun yung topic. So, ang mga vocabs is related sa fortune telling. Naniniwala ba kayo sa manghuhula or yung mga predictions? Na-try nyo na bang magpahula? Dito sa Korea, madaming ganun. Pero ako never ko pang na-try.
Dati noon nakikita ko sa Quiapo maraming manghuhula. Tapos may mga pangparegla. Speaking of pamparengla, alam nyo ba? Akala ko nun, yung pamparegla talaga is para mag-mens ka. Yun pala Diyos ko, pampalaglag pala yun, nakakaloka. Pag bata ka talaga, inosente ka, no? Kasi alam nyo, late akong, niregla. So, naisip ko nun, bumili kaya ako ng pamparegla. Hindi na ako nakapag-aral to netizens, kakadaldal ko. Hindi, actually, nagre-review na lang ako. Kasi na-memorize ko na yung 60 plus words. Oy! Nag-take ng practice, test. Hanggang sa puro na ako 100. Tapos sa klase. May mali na naman, no? Yun yung nakakainis na feeling, no? Yung ready ka, prepared and confident ka talaga na mapaperfect mo. Tapos, biglang nakalimutan mo yung isa. Hindi ka sigurado. Tapos yun. Instead na 100 points, naging 99. Diba? Alam niyo si Ina, laging ganun yung niya. Score niya. Palaging may isang sablay. So, pagdating niya sa bahay, down talaga yung balikat niya, tapos sasabihin niya, Ma! Isang mali na lang. Yan, ganun. Medyo OA lang ako, pero ganun si Ina. Tapos na siya, dadamdamin niya na yun. Tapos kami ni Alex, alam nyo, idadaan namin sa pagkain. Kasi dun siya nare-relax eh. Dun niya nakakalimutan yung disappointment niya sa sarili niya. Or tapos sabihin namin sa kanya okay lang, may next time pa naman. Tapos sinasabi din niya sa sarili niya, sige, babawi ako next time. Si Ijun iba style niya, parang aral ako kung ano man ang kalabasan, basta ginawa ko yung best ko. Ganun siya. Pag maganda yung score, proud na proud siya. Pag hindi maganda yung score, he shrugs it off. Parang, I don't care kung kung may mga mali ako, ganun. Ganun si Ijun, very cool. Anyway, lalabas ako to netizens, magda-daiso ako. Wala na akong panghugas ng pinggan. Mag-sunscreen ako. Wait lang. Bihira talaga ako mag-makeup na. Sunscreen lang to. Tsaka, hindi ako kissable lips. So, lipstick ako. Yan, okay na. Yung kilay ko naka-microblading. Kaya, parang maayos. Pero, minsan nagkikilay ako. Tapos, mascara. Para wide na wide ang mata. Okay na to. Ganyan. But I always make sure na maayos yung damit ko and may accessories ako. Para kahit hindi ako talaga naka-makeup or hindi ganun kaganda yung face ko. Idadaan ko na lang sa pananamit. Wow. Yan. Let's go out na. Pag tanghaling tapat, ma-warm ang panahon. Pero sa umaga and sa gabi, malamig pa rin. Kaya kailangan pa rin ng jacket. Dami na namang nakasale. Bili ako ng chicken. Nasay ako. Cut it.
ako ng chichirya ko. Manonood ako ng Korean movie. Ay! 20 cents! Nag-bloom na ang flowers. Wait! Flowering trees. Ay, ganda ng kulay, oh. Yellow! Hello, spring! I'm already home to netizens. Magme-merienda ako. Kamote. Galing to sa farm. Kain tayo. Ito yung tamis. Konti na lang ang exposure ng mga kids sa vlog. Kasi sobrang busy na sila. Huwag kayong magsawa sa mukha ko to netizens. Magluluto ako ng one-pot chicken adobo. Nag-iisip ako kung yung masabaw ba or hindi eh. Sige. Siyempre, kailangan natin ng toyo, suka. Pareho ng measurement ng toyo and suka. Wala akong buong garlic, yung durog ang ilalagay ko. And then yung buong paminta, wala na din pala to. Simmer lang natin. Kumukulo na. Lagay na natin yung chicken. Tapos, lagay na din natin yung bay leaves. Parang gusto ko na maraming bawang. Takpan natin. Kumukulo na, medium heat na natin. Gagawa ako ng blueberry pancake. Lagay tayo ng konting baking powder. And vanilla. Niisip ko kung ihahalo ko lang yung blueberries eh. Baka kasi ayaw ni Ijun. Hindi niya makakain. Although magugustuhan ni Ina to, transfer ko na lang ng separately. Yung isa may blueberries, yung isa wala. Tama. Para sigurado. Frozen yung blueberries ko. Ay, ganda ng color. Parang ako yung mag-e-enjoy ah. Sarap. Bakit kasi yung fresh blueberries? Ay, magugustuhan ito ni Ina. Pagkahanda ko sila. Pagkakaaling nila sa school. Okay. Lagay ko muna sa ref. Hintayin ko na lang ang mga kids and hintayin ko na ding maluto ang aking one-pot chicken adobo. Madalian lang. Kasi gusto ko manood ng Korean movie. Diyan lang kayo! Wow! Done ang aking one-pot chicken adobo. Ta-da! Ijun is home. But he's feeling sick. 약 먹었어? Nakikiusap kung pwedeng mag-absent sa academy. Sinisipon siya eh. 힘들어? Say hi now. Hello. 안 보여. Hello. Kakain na si Ijun. Hindi daw siya nakakain na maayos sa school. Masama pakiramdam niya. Para masyadong tuyo yung adobo ko.
Pero carry na. Di lang para. Ito yung adobo nga. So, pa naman sa adobo may sabaw-sabaw. Lagyan ko kaya ng tubig, no? Okay na to. Baka mag-iba lasa. 이제 마사라. Uy, wala nang problema yan sa Filipino food. Buti na lang sineperate ko. Ayaw niya daw ng blueberry. Pinag-absent ko na. Apakatindi talaga dito sa Korea. Sabi ko sa teacher, may slight fever si Ijun at saka sinisipon. Masama yung pakiramdam. Alam niyo, sabi ng teacher kagad sa akin, kailangan kasi mag-prepare ng mga sophomore middle school students. Kasi malapit na yung exams nila. Sabi niya, ipapadala ko kay Ina yung bagong textbook na gagamitin ni Ijun. Lalagyan ko na lang ng marks yung homework niya. Sagutan na lang and tomorrow, kailangan prepared siya. Grabe naman. May sakit na nga yung bata. Di man lang sinabi ng teacher na, o sige, Muni, magpahinga muna si Ijun. Magpagaling siya. Yung wino-worry kagad is yung exam. Although naiintindihan ko naman si teacher, syempre, gusto niya na maging maayos yung result ng exam. Naloka ako. Char lang. Anyway, to netizens, tapusin ko na ang video. Kailangan kong mag-focus sa bunso ko. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. See you sa next vlog. Gutom na ako. Ang sarap ng adobo. Naubos ni Ijun yung sinerve ko. I'm sure magugustuhan din to ni Ina. Ang tagal kong hindi nag-adobo eh. Galing ko na talaga, no? Dati sunog-sunog to. Ngayon, may pa one pot chicken adobo pa ako. Sige na, babay na talaga. Babay na. Ayaw niyo pang magpaalam eh. Ako din tuloy. Bye! Ayan, bye! Sorry! 말이 있다 말이. Sinidun. 뭐가? 말. Stop. 그냥 사랑해서 그냥 말로 해도 돼? 말로? 그럼 어떻게 표현해요? 사랑. 표현하지 마? 아니, 그럼 엄마 주고. 알잖아, 내가 이 세상에서. House call, baby ko? 괜찮아? 아니, 힘들었어? Say bye-bye na, bye! Check natin si Ijun. Oy, nako.
Not feeling well talaga. Nag-sleep na eh.